Ayan. So, magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH. And ngayong araw, gusto kong pag-usapan, syempre para sa akin bilang isang Pilipino, na nakikita kong walang ginagawa ang ating Deputy Secretary, masaya po ako. Kasi biluin ng mga kababayan, parang antagal bago niya naisipang mag-resign, no? Sa tinagal-tagal ng kapalpakan niya dyan sa DepEd, ngayon lang siya nagkaroon ng delikadesa parang mag-resign. Kung matatandaan niyo mga kababayan, di ba sabi niya nga doon sa isang interview, no? Pag sa mga gantong issue, may komento to pero sa mga importanteng issue sa bansa, ang laging sagot mo COVID. Kumbaga, ang mandato lang na is yung fugitive at yung mga walang kakwenta-kwentang bagay. Pero yung mga may national interest, katulad ng sa West Philippines, yung mga issue po dyan. Yan, walang komento yung Vice Presidente natin. So, kung matatandaan niyo po, ng mga nakaraang weeks, so, ang sabi niyo po sa isang interview, na ang yung team was the tandem of Bongbong Sara during the 2022 election. And then, tapos na ang election, nanalo na kami, nagpapasalamat kami sa ating mga kababayan sa kanilang suporta sa tandem namin noong 2022. We are not candidates anymore. So, sa kanya mismo po nang galing yan, ha? Hindi po sa kung kanino lang. Kasi iisipin na naman ng mga magagaling dyan sa comment section, sa mga nanonood sa atin, invento lang yan. May video po yan. At kung ako sa inyo, bago kayo magkomento, panoorin nyo para hindi kayo napapahiya. So, ano nga ba yung gusto kong pag-usapan ngayong araw? So, ito po kasi, nakita niyo po ba yan? Basahin natin, ha? I hereby tender my irrevocable resignation as Secretary of Department of Education and Co-Vice Chairperson of the NTF-LCAC effective 19 July 2024. Sayang naman, bakit dalawa lang, hindi nyo pati natlo? For a proper and orderly turnover, I have prepared a 30-day transition plan for all the 9 strands in the central office, as well as for the different boards and council chaired by DepEd and CMEO. Pagka-pronounce mo. Buti naman po ginawa niya yan kasi kung matatandaan niyo po, last month po ata yun. Panay absent po itong Vice President natin at DepEd Secretary natin sa mga meetings po ng DepEd. Diruin mo, DepEd Secretary ka, ikaw pa yung ma-absent. Diba? Sinera yan. Tapos yung reason na hindi daw siya pinapasok. Wow, ang galing mag-excuse. Hindi na lang sabihin na tinatamad kang umattend. Tapos tuloy ko po, I shall remain of service to the country through the various programs, activities, and projects of the Office of the Vice President. Ano naman pong klaseng mga programs po yan? Baka makita namin kayo, nasa rally kayo ha, ng mga mapaningang tao. Siyempre, hindi mo pwedeng i-deny yan kasi kumatid ka nga before Biruin mo. So yan, so pag-usapan po natin. Ito nga po nag-resign na bilang DepEd Secretary. Si Inday Sara Duterte. So, Inday Sara Duterte at Co-Vice Chairperson ng NTF-LCAC. So, mga kababayan, marami sa mga kababayan natin ang nagtatanong sa comment section. Ano ang sunod na hakbang na gagawin nila? Matutuloy na ba yung masamang plano nila? Matutuloy na ba? Diba? Alam nyo naman yung mga in-expose ni dating Senator Trillanes. Mukhang ito na yung mga kababayan. Kasi nga po, hindi po kasi nagtagumpay yung plano nila na kontrolin si PBBM. Kaya ngayon, syempre, palpak. Ito na. Ito na yung sinasabi ni dating Senator Trillanes. Yung plano nila. Syempre, pagka ninano nila yung test kay PBBM, sino kikinabang? Syempre sila. Syempre si Inday. Ganyan po talaga yung mga sakim sa kapangyarihan. Yung mga gustong maghari. Diba? Ganyan yung mga mindset nila. So, kasi hindi ko pinakinggan talaga yung yung press con niya. Kasi wala namang kwenta. Siyempre, siya nga walang kwenta sa DepEd. Ba't ko papapakinggan?
So, yan nakita niyo naman po yung letter na yan. Nakuha ko lamang po yan sa page po ng PCO. Yung iba po posted din ng mga ibang media dyan. So, doon ako tumingin. Hindi ko pinanood kasi alam kong useless. Walang kwenta. Walang sustansya. Kaya po, ayan, binasa ko lang yung pinaka-caption. Kung ano kasi usually naman ganun pinopost nila yung may caption sila doon sa pinaka-message. So, yun po yung binasa ko. Hindi ko na pinanood kasi naaasiwa po ako sa kaplastikan. Biruin mo, ang tagal mong walang silbi dyan. Ngayon mo lang naisipan na mag-resign. Ngayon ko lang nagkaroon ng delikadesa. Kumbaga. So, ito po, habang nag-i-scroll tayo, share ako ng mga balita. May nakita po ako. Itong taong to ay controversial din. Itong taong itong tinutukol ko ay nalilink din ito sa Pogo at din sa Pogi. May idea na kayo. Siyempre, isa lang naman yung taong nalilink dyan sa issue na yan So, ayan po. Nakikita niyo po. So, basahin ko pa rin kahit makikita niya na. So, ang sabi, VP Sara has just resigned as Deputy Secretary and as Vice Chair of NTF-ALCAC. Yun Kim has formally been dissolved and she has just become the leader of the opposition. May idea na kayo. The line has been drawn. The Philippines finally has a real leader. Saan banda yung real leader? Kung nag-iisang ahensya, hindi mo pa magawa ng maayos yung trabaho mo. Diba? Tuloy ko po pasensya na. Onwards to transparency. Transparency na naman. Puro kapalpakan talaga yung mga pinagsasabi nyo. Wala nga kayong transparency Kung hindi pa kayo kukulitin ng mga tao, diba? Next. Accountability. Naging accountable ba kayo sa mga maling pinaggagawa nyo? Even yung kampo nyo? Ang lakas talaga nila magsalita ng mga taliwas sa mga gawain nila. Next, peace and security. Peace and security. Yung sa West issue nga sa West Philippine Sea, wala nga kayong pakialam. Mas kinakampihan nyo pa nga yung China, diba? Ano tong peace and security na to? Mapayapa, peace, kapayapaan. Ano naman yung mga naging biktima ng EJK, ng pamilya mo? Pati yung accountability na tinutukoy. Naging accountable ba kayo sa mga pinagagawa nun? I'm asking. Kasi hindi ko nakikitang nagiging kayo Kumbaga, pinaninindigan nyo talaga na wala kayong ginawa. Really? Ang dami pong nagsalita na. Meron pa nga pong mga nakasuhan na at nagpatunay po yung mga naging sangkot dun sa mga EJK victims 4 na pulis yun, if I remember. Yung mga napagkamalan lang. Paano nyo nagagawang magsalita ng ganito? Kayo nga mismo hindi nyo magawa. Kayo nga mismo taliwas yung sinasabi nyo sa ginagawa nyo. So ito, gusto kong pag-usapan itong post po ni Harry Roque, na yun nga, sabi niya, magiging leader ng oposisyon. Iyan naman talaga, alam niyo, hindi na kami magugulat. Why? Kasi, alam na namin hindi na siya nakakagulat actually, na mangyayari to. Ang lang po mga kababayan, pinatutunayan lang nila na totoo yung mga sinasabi, like, si former Senator Trillanes. Sino pa? Yung mga kababayan tayo na nagsasabi na may plano talaga silang siraan, mapagsakin i-off si PBBM. Ito na po yun. Kaya di na kami nagulat. Pinatutunayan nyo lang na mga sakin kayo sa kapangyarihan. Diba? Kasi nga po, hindi nyo kayang kontrolin si PBBM. Hindi nyo kinaya. Kaya ngayon, manggugulo kayo, maninira kayo. Ayan yung gagawin nyo. Tapos, magpapabiktima kayo. After, palalabasin niya na kayo pa yung kayo pa yung victima.
Nagpapatawa ba kayo? Kasi it's not funny. Alam niyo yun, mga kababayan? So, ito pa. Yan na, sabi, leader ng oposisyon. Hindi na rin ako magugulat, mga kababayan, na makikita ko siya sa mga prayer rally nitong mga nauntog. Sorry, nabubulol kasi ako nitong mga maiso. Hindi na ako magtataka. Kasi nung unang-una pa lang, kahit na i-deny niya, part naman talaga siya dun. Diba? Na nakikita niyo naman yung mga sinasabi nitong mga taong to, na peace rally daw, prayer rally daw, which is hindi naman talaga. Paninira rally, makikita mo may hawak silang mga placards, BBM resign. Tapos sinusuportahan ng katawan din ni BBM dati, na si Inday Sara. Mga kababayan, ano kaya yung mga planong gagawin nila? Itong nagpapatunay lang, no, na tama nga yung sinabi ni former Senator Trillanes, na sa sobrang kasakiman nila sa kapangyarihan, sobrang gagawin nila lahat para masira si PBBM, para makuha ulit nila, para sila ulit yung maipwesto. Power grabbing, ganun yung gusto nilang gawin, mga kababayan. So, hinihintay ko kung maglalabas ng statement, kasi yung tatay niya mahilig magpa-presscon yan Tapos, ang puro laman ng presscon, puro mura, puro panlalait, paninira sa administrasyon. Yun lang naman yung alam niyang gawin. So yan, mga kababayan, abangan natin yung mga maglalabas pa ng statement. For sure, marami pa yan sila. No? So yun lamang po, and maraming salamat po sa inyo.